Masasakit na salita, pangangantsaw at pamimisikal. Ilan lang yan sa mga nararanasan ng mga biktima ng pambubuli. Napakasakit para sa mga magulang kapag nalalaman nilang pinagdaraanan ito ng kanilang mga anak. Katulad na lang ng kwento ni Gina. May sakit na alopecia ang kanyang kambal na anak. Pero bukod dyan, dagdag kalbaryo sa mga bata kung paano sila tratuhin sa eskwela. Nag-start po yon na ganong pangyayari sa school. At minsan, meron din dito. Ngayon, pag binubuli sila ng mga bata, nagsusumbong yung kambal sa akin na, "Ma, ganito, binubuli ako." Bata pa lang daw ay kaliwat kanang panunukso na ang naranasan ng kanyang dalawang anak. Nag-start po siya no grade 1 po kami. Grade 1 to grade 3, it's verbal bullying lang po. Like, nang-asar po sila na normal na bullying, like calling names, like kalbo, panot, ganyan. Pero hindi nagtapos sa panunukso dahil higit pa riyan ang naranasan ng kambal. Nung nag-grade 4 na po kami, may naging classmate po kami doon na yung bully niya is umabot na po ng pisikalan. Like, nanununtok siya, nangungurot. Kapag inaayos ko yung bintana, hinahatak niya yung kamay ko. Dahil hindi na kinakaya, sinubukan ng kambal na magsumbong sa kanilang guro. Pero tila napasama pa raw ang kanilang sitwasyon. Ako lang po yung pinagtitripan nila sa classroom kasi po, una po, isa lang po yung nambubuli sa akin. Pero nung sinumbong ko na po yun sa parents ko po, lahat na po sila, pinagtripan na po ako. Tapos sabi daw po nila, sumbong nanay daw po ako, ganun. Sa kabila ng karanasan ng kanyang anak na kambal, hindi pumayag si Gina na basta na lang silang magpaapi. Sinimulan niya raw sa kanyang sarili ang pagiging matatag. Pag nalulungkot ako, hindi ako nagpakita sa mga anak ko na nalulungkot ako. Kasi, kapag nalulungkot ako, paano ko sila maingganyo na dapat malakas tayo kung sa akin magpakita akong umiiyak ako. Never akong nagpakita sa mga anak ko na, pag sa mga ganyang case, never ako nagpakita sa mga anak ko na umiiyak. Ang pangunahing tinuturo raw niya sa kanyang mga anak ay ang tanggapin at mahalin ang kanilang sarili. Dapat gamitin natin ng stepping stone yan para lalo tayong tumapang sa buhay natin. Lalo tayong magsusumikap sa buhay. Kasi kapag gano'n na aawayin mo pa sila, hindi naman nakakabuti sa atin eh. Hindi natin hawak kung paano tatratuhin ng ibang tao ang ating mga mahal sa buhay. Pero ang nais lang naman ng mga nabubuli ay gumalaw sa komunidad kung saan hindi sila kukutsain anuman ang kanilang kalagayan at estado sa buhay. Pasalamat tayo kay Mommy Gina kasi shinare niya itong storya na ito na talagang kailangan natin pag-usapan. At para paliwigin pa nga ang usaping ito, kasama natin ngayon sa live si Dr. Maria Naval Rivas, General Pediatrician at Developmental Psychologist and member ng Philippine Pediatric Society Task Force on Mental Health at Philippine Pediatric Society of Adolescent Health and Transition. Talagang tamang-tama ito, Dr. Nav, swak na swak sa iyong expertise ang pinag-uusapan natin. Good morning. Thank you for being here. Good morning. Himayin natin ito, no? Pag-usapan natin ang bullying in general. Una-una, paliwanag natin, ano nga ba talaga yung bullying? Kasi yung mga bata, pag pinapanood natin sila, alam mo naman, nagkakantsawan, kids will be kids, mahilig silang maglokohan, kuminsan, di ba sasabihin, pikon ka naman, huwag mo akong lokohin. Paano natin nalalaman kung normal na socialize ng bata o bullying na? Usually, yung normal level nun is yung batang nagtutuksuhan, nag-iinisan. They also engage. Yung nagkakaroon din sila ng pagkakataon na naglalaro sila. So, magkabati sila. Ganon. Ang difference or ang diferensya ay kung bullying, laging ang enkwentro nila, interaction nila is negative. Laging inaaway siya or sinasabihan siya ng masakit. Or parang kung dito sinasaktan so parang siya. walang time of friendship. Parang walang ganon. I think yun yung malinaw na diferensya nun eh. So nagiging
yung definition ng bullying nagiging malinaw, no? Nagiging paulit-ulit, Oo. nagiging intentional or sadya, Sadya. na manakit. Ayun. Manakit, whether through salita or physical, physical, oo. or ngayon yung usong-uso yung cyberbullying. Naku, ang dami niyan. So ngayon para sa mga magulang, paano ba natin malalaman kung nabubuli na ang ating mga anak, number one, at paano din natin malalaman kung nambubuli ang ating mga anak? Unahin natin yung nabubuli. Ano yung mga signs? Mapapansin ninyo na nag-iba yung anak ninyo, no? Parang, madaling mapansin. Kunwari yung anak mo masyadong excited pumasok sa school. Oo. Napakadaling mapansin nun kasi biglang ayaw niya or nagrarason, maraming dahilan. Masakit ng ulo, masakit ng tiyan, ganun. So parang nagsusunod-sunod. Tataasan mo lang yung yung suspecha mo. Tapos medyo magtatanong ka sa school. Ah, okay. Parang anong nangyayari. So kailangan talaga alay mo yung teacher eh. Yes, oo. Dapat talagang hindi madalas, but pag nararamdaman mong may pangangailangan, nagko-connect ka dapat talaga sa school, sa teacher. So pag umiiwas na sa school, alam mo na, o lagi Alright. siguro malungkot sa bahay. Even sa bahay, nag-iiba yung bata. Oo. Parang dapat ang bata komportable sa bahay, pero nakikita mo, nagiging mas matahimik, malungkot, yun nga, parang malungkot, tahimik, gano'n. Oo. So ito ngayon ang gusto ko tanong, Dr. Navs, kasi importante ito, ang mga bully, wala namang mabubuli kung walang bully. So para sa ating mga magulang, ano ba ang pwede natin gawin para siguruhin natin na hindi lumalaking or na hindi tayo nagpapalaki ng bully pala? Yung parang merong kasing paraan ng pagpapalaki ng bata eh. Usually, yung mga nambubuli, malakas yung parang meron silang sense of power. Oo. And yung power play, nagsisimula yan sa bahay. Sa bahay, Oo, sa yung tahanan. yung pag ang mga magulang sorry po sa mga magulang, pero yung kunwari yung mga magulang masyadong yung nagkakaroon ng sundin mo ko. Oo. Di ka makakasalita. Ganon. Oo, hindi Kung ano dapat sinabi ko, yan. yun ang masusunod. Parang walang freedom yung mga batang magsalita. Then, malaki yung takot na namumuo sa kanila. So anong mangyayari? Ilalabas nila yan ngayon sa Oo, so mga parang kaibigan nakaka-develop sila ng personality, nakaka-develop sila ng ugali na matatakutin sila eh. nila. So paglabas nila ngayon, naaamoy yun. Naaamoy yan ng ng mga mga bata. Iba naman na ang sense of power naman nila is iba yung interpretasyon nila sa ganon. Parang na-acquire naman nila yung sense of power sa mga magulang nila. So apply naman nila yun sa ibang So bata. parang talagang meron din silang matututunan sa kung papaano yung mga magulang nila. Of Di ba? course, Yung modeling of course. rin. Sige, huling payo, Doc, kung papaano ba dapat balansehin? Nasaan ba dapat ang mga magulang pagdating sa pagiging stricto at masyado namang pabaya? Yes. Sa literature ng psychology, talagang problematic lagi yung extreme. Yung over-emotional ka at saka yung wala kang emotion sa pinapakita sa anak mo. Sa discipline, yung authoritarian ka, yung napakahigpit mo at saka yung sobrang luwag mo. So, ang sikreto doon is pumupunta tayo sa gitna lagi. Pag hindi kailangang manita, huwag manita. Ayun. Yung maliliit na bagay, alam mo, sa klinik ko, naririnig ko, sabi nung bata, yung mga gawaing bata lang or mistakes or pagkakamali lang ng bata, napapagalitan ako. Parang gano'n. So, alam nila na nakatapon lang sila unintentionally, napapagalitan sila. So, sa gitna lang. Oo. So, wag masyadong maging, wag critical, pero wag din pabaya. Ayun, sa gitna. Dahil yung mga bully at nabubuli, nandun yan kapag nandun most tayo likely sa nandun extremes. yan. Naku, ang dami pa sanang pwede pag-usapan. Maraming salamat, Dr. Navs, dahil namula tayo na meron din talagang kinalaman ang mga magulang dyan. Ang iiwan ko lang siguro sa inyo, kapag napapansin nyo yung mga bata ay either, yun na nga, nambubuli o nabubuli, pwede pa pong baguhin yan. Hindi pa huli. At ang pinaka-importante sinabi ni Dr. Navs, tayo po ang ginagaya nila. Kaya kung papaano natin pinapakita sa kanila kung anong klaseng confidence ang dapat merong kabilang bata at kung papaano ka maging dapat maintindihin sa iba, yun din ang gagayahin nila. Thank you very much, Dr. Navs. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po
Simulan ang inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.